46 verse 1, God is our refuge and our strength, an ever-present help in trouble. This verse emphasizes God's closeness and availability. He is always there. He is always there, ready to help you in times of trouble. Kahapon, kung makikita niyo sa balita, nagkaroon ng vehicular accident sa lugar ng Sumulong Highway, Antipolo. 3 sasakyan ang nagkabanggaan. Unang-una, ang jeep papuntang bayan ng Antipolo ay sumalpok sa isang dump truck. At ang dump truck ay binangga ang e-trike na kulay green. Ang tawag ng mga taga-Antipolo, Bajaj. At doon sa e-trike, naroon ang aking misis. Siya na po magpapatotoo ng kamangha-mangha at pagligtas ng Panginoon. Natawag ko po ang aking misis. First time niya magpatotoo, so napapahiya siya. Pero sabi ko sa kanya, kailangan na ba akong tawagin para magpatotoo? Oo, unexpected testimony yan. Kailangan yan sabihin natin, kailangan natin sabihin ang kabutihan, ang kadakilaan ng Diyos. Kaya tinatawag po ang misis upang ibalik ang lahat ng kapurihan sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! 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 So I think, pangalawa na to, pero talagang sobra akong nahihiya. Nung sabi ni Bingi sa akin na sa pag-uusap, sabi niya, ikaw na, kasi ikaw mag-practice ka na magsalita. Mag-practice ka ng pagsasalita. Magpapatotoo ka. Sabi ko, kayo na lang dyan. Kayo na lang. Huwag nyo na akong okay lang ako na nandyan. So, suporta lang ako sa inyo. So, suporta lang ako sa inyo. Sa inyong magkapatid. Nasa likod nyo lang ako. Magsusuporta sa inyo. Huwag nyo na akong dyan. Basta. Kahapon po, papasok ako ng trabaho. Kung makikita nyo dyan, nanginginig pa ako sa ngayon. Papasok po ako ng trabaho, sabi sa akin ni Liit, 5:30, sabi niya sa akin, ihatid ba kita? Sabi ko, hindi na, maaga pa naman. Kaya ko naman magbiyahe. Total, Friday, nasa Morong kayo, puyat ka. Sabi ko, mag-aral ka na lang. Tapusin mo na yung, tapusin mo na yung pagsusulat mo. Tapusin mo na yung pag-aaral mo. Ako na, kayang-kaya ko na. Magbibiyahe na lang ako. Kasi si Liit po, pag may time yan, lagi niya akong, sabi niya, hatid na kita. Hatid na kita. Sabi ko, hindi, okay na ako. Kaya ko na, maaga pa naman, magbibiyahe na lang ako. Tapusin mo na yung sasalitain mo bukas, mag-prepare ka na para ikaw ay hindi ka karaming paglinggo po, nagsulat pa yan. Sabi niya, lalong maraming dumarating sa akin. Kaya nagsusulat pa po yan pag po. Tapos binabasa niya ulit yung kanyang sinulat. Sabi ko, wag na, ako na lang bahala. Kayang-kaya ko na yan. Dumating po ako sa Tikling. From Tikling po, 3 biyahe po ako papunta sa trabaho. 3 biyahe, jeep papuntang Tikling, Tikling hanggang po yan, Metro or sa may namin na Pure Gold. Tapos sa Pure Gold, either po yan mag-jeep ako or mag-jeep po ako or magbabajaj yung tricycle. Most of the transportation ng pila laging doon sa may tricycle. Doon sa may tricycle na 'yon. Pila po kami, lahat mga estudyante, pipila, tapos isa na lang sa isang tricycle po, 5 po yung sakay doon. So, isa na lang yung nandun, katabi, left side, ako po tumabi sa driver, katabi po ako sa left side.
Tapos may estudyanteng nasa right side ng nasa gitna po namin yung tricycle driver. Pag dating po ng Robinsons, paakyat po ng Sumulo, paakyat po ng Assumption. Ganon may hangin sa aking dumadampi. Ganon yung belt po ng tricycle. Ganon sa sa mukha ko. Di ginanong ko po siya. Mamaya, dire-diretso naman po yan kasi pag Sabado po, walang masyadong traffic, lalong pag maaga pa, wala masyadong traffic pa sa may Sumulong Highway. Medyo po nanginginig ako pag nakikita ko yan. Sumulong Highway po. Sa Sumulong Highway, bigla na lang po yan na, ginanong ko yung ng trike ng parang belt siya, ginanong ko sa aking left na balikat para gumanon ako. Tapos bigla na lang pong nasa likod namin kasi, bigla na lang bumalubog siya. Umikot po kami, kung makikita niyo po yung nadya sa may diyan po ako nakasakay sa tricycle na green. Kaya po, natulala talaga ako, tinitingnan ko sa aking sabi ko, wala na pala talaga ako ngayon pag ganyan. Nakita ko yung pagbangon ko po, nakakapit ako, parang hindi ko alam na na para akong nasa duyan. Wala po akong galos, wala as in, wala po akong po sa aking sarili. Kasi parang nakasabit. Kung makikita niyo po sa screen, yung jeep, ilang segundo na lang, ako ang mapupunteriya. At kung hindi nakapagpreno yung truck, kami din po yung parang ginugulungan nung truck na yon, kung nakikita niyo po dyan. Kaya, habang ako'y nakatayo, tinitingnan ko, God is good. Ganun na lang ang pag-iingat niya sa lahat. Kaya po nung Biyernes, narinig ko si Brother Richie. Kasi pagdadating ko po ng 9:00 sa bahay, nag-o-online. Nag-o-online po ako nakikinig po ako ron kasi hindi po ako makasama sa kanila dahil po nagtatrabaho po 7 a.m. hanggang 7 p.m. Minsan kumuabot po ako ng 1 oras mahigit pagbibiyahe, kaya kung minsan 8:45 na po ako nakaka-uwi or 9 o'clock na po kung traffic. Kung minsan pa sobrang traffic, 9:30 na. Narinig ko yung sinabi ni Brother Reggie na na tayo ay puprotektahan, na we are under the umbrella of God's protection. Purihin po ang Panginoon. Nung 7 o'clock na, nakarating na po ako sa school kasi hindi ko po maalaman, natutulala nga po ako, na-shock talaga ako sa pangyayaring yon. Nang nasa school na ako, tinawagan ko asawa ko. Sabi ko, mahal na mahal ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos at mahal na mahal ka ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ito po isang himala. Nakikita mo dyan, wala talagang grabe. Yung truck, yung jeep, talagang punteriya kami. Ipit. Pero sa ngayon po, nakatayo ako sa inyo. Walang sugat, walang galos dahil sa protection ng Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Kaya po, minsan, ko po sa Kanya, nasabi ko sa Kanya, mahal na mahal ka ng Diyos kasi hindi ka niya pinabayaan at nawawala ako sa iyo. Dahil sabi nga po,
Sabi ko, ikaw ay ginagamit na. Ikaw ay ginagamit na dito. So, talagang punteriya ka na rin. Punteri ka na ng kalaban. Nakikilala ka na niya. Kaya po, nandun ang labanan. At minsan po, sinalagsik ko rin po ng aking sarili. O Ama, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Nagawa po na na pagkakamali sa iyo. Minsan po na ako dito gusto nilang tatayo, pero kung minsan gumaganon ako, ayaw ko. Pati pagpapatotoo, sabi ko, ayaw ko, kayo na lang dyan. Ito pala yung papatotoo ko sa inyo. Yung God's protection. We are under the umbrella of God's protection. Hallelujah! Hallelujah! Araw-araw po sinasabihan ako ni Liet, sabi niya, magdadasal ka. Araw-araw, pati pagbabasa ng Bible. Sa totoo lang po, kayo mingi ako ng kasi natapos ko yung Bible, natapos ko po yan cover to cover, but then ngayon dahil sa aking, minsan na lamang po ako bumubuklat. Ngayon, pag upo ko kahapon at tulala ako sa kanya, sabi niya, magpatotoo ka. Sabi ko, hindi sana. Hindi, umiiling na naman ako. Sabi, magpatotoo ka. Sabi ko, sige po. Tumano lang ako sa kanya. Binuksan ko ulit ang aking Bible. Binuksan ko ulit siya. At pinakita ka agad sa akin. Pinakita po sa akin, Ephesians 2:4-5. Because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in our transgression. It is by grace you have been saved. Yun kaagad po yung binigay sa akin. Samantalang makakatapos namin yan. Hindi ko na siya nababasa pag ganon. Kaagad bukas ng laptop. Nandun si Liit, nagbabasa. Ako narito, naglalaptop ako, nagtitingin ng mga PPT. So, ito kaagad sa aking pagbukas ko, ito yung binigay sa akin, Ephesians 2:4-5. So, it is by grace you have been saved. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!